Tinawag akong walang silbi ng sarili kong pamilya sa harap ng mga kamag-anak. Pero nang lumabas ang katotohanan makalipas ang ilang taon, lahat sila ay napaiyak at walang makatingin sa akin. Hindi ka na naman ba pumasa? Nakakahiya ka talaga. Parang kidlat na tumama sa dibdib ko ang sigaw ni Mama habang nasa gitna kami ng reunion ng buong angkan. Natahimik ang buong sala. Unti-unting lumingon sa akin ang lahat. May mga napangisi. May mga napailing. May mga nagbulungan. Siya na naman pala ang problema. Sayang ang ginagastos sa kanya. Mas mabuti pa ang mga pinsan niya. Tumayo si Tito na tila nagbibiro. Hoy! Palakpakan natin ang pinakatamad sa pamilya. Biglang nagtawanan ang lahat. Kasama ang sarili kong mga kapatid. Ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako makasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin. Kundi dahil mas masakit marinig ang pang-iinsulto mula sa sarili mong pamilya kaysa sa kahit sinong estranghero. Simula pagkabata, ako na ang paboritong target. Kapag may nawawalang gamit, ako ang sinisisi. Kapag mababa ang grado ng kapatid ko, ako pa rin ang may kasalanan. Kapag galit si Papa galing trabaho, ako ang unang napagbubuntunan. Unti-unti kong pinaniwalaan ang sinasabi nila. Wala akong silbi. Dumating ang graduation ng bunso naming kapatid. Masaya ang lahat. Nagpicture. Nagyakapan. Nagbigay ng regalo. Habang ako, tahimik lang sa isang sulok. Biglang sinabi ni ate ng malakas. Huwag na nating isama si kuya sa family picture. Mukha lang siyang malas. Parang tumigil ang oras. Natawa ang ilan. Ngumiti si Mama. At ang pinakamasakit, walang ni isa ang nagtanggol sa akin. Dahan-dahan akong umalis. Habang papalayo ako, narinig ko pa si Papa. Hayaan mo na. Wala namang mararating yan. Hindi nila alam. Habang umiiyak ako sa kalsada, may isang tao palang nakakita sa lahat. Isang matandang lalaki ang lumapit. Hindi ka mahina. Tandaan mo minsan, ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ay hindi kahirapan kundi ang sariling pamilya. Hindi ko alam kung bakit. Pero iyon ang unang pagkakataong may naniwala sa akin. Lumayas ako. Walang naghanap. Walang tumawag. Walang nag-text. Para bang matagal na nila akong gustong mawala. Nagtrabaho ako bilang construction helper. Naglinis ng opisina. Nagbuhat ng semento. Nag-deliver ng pagkain. Minsan, 2 oras lang ang tulog ko. Pero hindi ako sumuko. Tuwing gabi, naaalala ko ang sinabi nila. Wala kang mararating. Ginawa ko iyong gasolina. Hindi paghihiganti, kundi inspirasyon. Pagkalipas ng ilang taon, unti-unti kong naitaguyod ang sarili kong maliit na negosyo. Hanggang sa lumaki iyon. Nagkaroon ng maraming empleyado. Nakabili ng bahay. Nakabili ng sasakyan. Ngunit ni minsan, hindi ko ipinagyabang sa kanila. Isang araw, may tumawag. Si Mama. Mahina ang boses. Anak ti. Nagulat ako. Ilang taon akong hindi tinawag na anak. Nalulugi raw sila. May sakit si Papa. Nawalan ng trabaho ang mga kapatid ko. Naisip kong huwag nang sumagot. Naalala ko ang lahat ng sakit. Lahat ng pangungutya. Lahat ng luha. Pero may boses sa puso ko. Ang kabaitan ay hindi sinusukat sa ginawa nila sa'yo, kundi sa pipiliin mong gawin. Pumunta ako. Pagdating ko, hindi nila ako nakilala. Nakaayos na ako. Tahimik. Kumpiyansa. Pagpasok ko sa bahay, nanlaki ang mga mata nila. Ikaw ba talaga yan? Tahimik lang akong ngumiti. Habang nag-uusap kami, biglang nagsalita ang matanda naming lola. May inamin siyang sikreto. Lahat kayo may malaking kasalanan. Nagkatinginan silang lahat. Hindi pala ako ang tunay na problema. Noong bata pa ako. Ako pala ang laging nagsasakripisyo. Ako ang kusang tumitigil sa pag-aaral para may pambayad sa matrikula ng mga kapatid.
Ako ang hindi bumibili ng bagong damit para may pambili sila ng libro. Ako ang palaging tumatanggap ng sisi para hindi mapagalitan ang iba. Ngunit, hindi iyon sinabi ni Lola noon. Dahil pinangako niya iyon sa yumao kong lolo. Napaiyak si Mama. Napaluhod si Papa. Tahimik ang buong bahay. Walang makatingin sa akin. Hindi dahil galit ako. Kundi dahil ngayon lang nila nakita ang katotohanang matagal nilang binalewala. Tinulungan ko pa rin sila. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit. Kundi dahil ayokong maging katulad ng mga taong minsang nanakit sa akin. Doon ko naunawaan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita mong nagsisisi ang mga taong nang api sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang manatili kang mabuting tao kahit paulit-ulit kang sinaktan. Ang pinakamapait na pangungutya ay kapag nanggaling mismo sa sariling pamilya. Ngunit hindi kailangang maging alipin ng masasakit na salita ng iba. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa opinyon ng mga nangmamaliit sa kanya, kundi sa kanyang pagpupursige, kabutihan at kakayahang bumangon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang kanilang ginawa, ito ay pagpiling huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang iyong kinabukasan.